So good day miss, naadi ko karon kay ako i-differentiate ang kalahian sa infix, prefix o postfix notation. So arita sa infix. So infix notation kay mao ni ang pinaka-common nga pamaagi nato pagsulat og math expression. Ang operator like plus, minus, times og kuan equals kay ibutang sa tunga sa duha ka value or variable kung mag-solve ta og math. Mao ni ang kasagaran nato makita everyday. So for example, for example sa expression a plus b. So ang first operand kay a, then ang operator kay mo na plus, ay atong operator kay plus, then atong second nga operand kay b. So ang operator nadyo na siya sa middle. Mao bitong gitawag og infix kay in the fixed position sa tunga. So, arita sa another example nga 7 plus 4. So, 7 is the operand, then times is the operator. So, atong second nga operand kay mao nay 4. So, operator again between the number. So arita ta sa prefix. So, prefix notation is way of writing expression nga ang operator ibutang sa unahan sa operand. So, example, plus AB times 53 equals y ay xy. So, sa prefix notation, ang operator nasa pinakauna. Unya, gisundan na yun sa duha ka operands. Tawag tawag siya og prefix kay gi-preman, meaning before sa operands. Before sa operands na siya sa front. For example, sa expression kay A ay plus AB, then ang operator kay plus, then ang first nga operand kay A, then ang second nga operand kay B. So gibutang ang operator before sa operands. So ari sa postfix. Postfix notation is a of way of writing expression nga ang operator ibutang sa loyo. So if sa prefix kay at ibutang sa kinahanglan, then diri sad sa postfix ari sad siya sa kinaloyhan. So opposite sila duha. So ang example ani kay AB plus, so 553 times, then xy minus. So sa postfix notation, ang operator nasa kinatapusan human sa duha ka operands. Gitawag siya og postfix kay ang operator gi-post man. So meaning after luyo sa operand. So for example a plus b ay a plus b, ab plus. So ab plus, so ang a first operand, then ang b kay second operand. So ang plus mo na atong operator. So operator right after the the operand. So why do we convert the infix to prefix and postfix? So we convert infix expression to prefix or postfix from I form because computers can evaluate them easily without worrying about parentheses or operator precedence. So we need to convert infix expression to prefix or postfix kay computers mas sayon kay mo evaluate kung ang operator dili nakamix sa operator. So infix kay ang operator naaman sa tunga, ang daghan kayo rules like operators precedence, unsa una buhaton like morning times plus then equals og parentheses. Mao na nga mas lisod i-interpret sa machine. Pero sa prefix o postfix, wala na parentheses, wala na precedence problem. Klaro kayo ang order sa operations. Stack-based evaluation raman ni. So paspas og simple sa computers. Ang computer dili
dili pareha nato nga human eye nga naka-interpret sa infix easily. Ang machine kinahanglan og format nga straightforward, walay libog og predictable. So maunang prefix ug postfix maunay best para sa evaluation. So arita sa example sa infix ug prefix ug postfix. So mo ni ilang timailhan nga infix na siya, prefix ug postfix. So expression 1 ari sa infix, so a plus b, then sa prefix kay mao lagi ni yun na nimo ang operator before sa operand. So then diri sad sa postfix kay opposite ra man sila duha. If dire unang ang operator dire awahisad ab plus, so explanation. So in fixed form, a plus b, prefix puts plus first. So are dire kay di ba kanang ibutang nimo una ang operator before operand. So dire sad sa postfix ang operand ay ang operator kay sa lasa sa nimo ibutang. So all mean the same thing, add A and B. So pareha bisag unsa pa sila pamagi, same ra gyapon sila nga imo i-add, same ra gyapon lag output. Ano tagi siya palpis. So arita sa ikaduha nga expression. So infix, so dire na nanay parenthesis. So A plus B, then times C. So sa prefix kay times una, then plus, then ABC. So sa postfix sad sa postfix kay AB plus ay AB plus C niya times. So how it's computed? So compute inside the parenthesis. So sa parenthesis ka una mag-compute. So A plus B, then multiple to C. So imo siya i-times sa C. So step by step, prefix say multiple plus AB by C. So postfix, so do kanang A plus B first, then with C, then times with C. So mo lagi na ang A ug B imo i-plus una, then imo i-times sa C. Bali magbutang, for example magbutang tag kuan ng value at butang ang A kay 1, then ang 2 kay B. So imo siya i-plus duha, A plus B equals 3, then at ibutang ang C kay 3. So imo siya i-times sa 3, bali 3 times 3 mo bali 9. So arita sa ikatulo nga expression, o expression. So ari dire ang so how to compute. So ang pag-compute dire kay unahon magbasa ang nasa parentheses. So ang B plus C first. So then i-multiply sa by A. So imo siya i-multiply sa A. So postfix, so A plus B ay ABC plus din times. So compute B plus C, then imo siya then multiply with a result. So arta sa expression for dire kay A divided by B plus C divided by D. So how it computed? So ang compute A divided by B, then compute C divided by D. So add the two result. Bali imo siyang i-divide una ang A ug imo i-divide una ang A ug B, then before nimo siya i-plus. So postfix means divide A and B, divide C and B, then add them. So imo siya i-add, ikaw man mag-divide niyang divide sa tanan. So arita sa expression 5. So A plus B times C plus D. So unsa may pasabutan eh. So ang kuan eh imo siya una ay imo siya
ang basahon mo una ang kanang gisod sa parentheses imo siya i-plus. So ato how it's computed. So nare compute AB then compute CD. So multiply both result together. All the three notation means the same final math. So imo sa siya i-compute tanan o before nimo siya i times. So expression 6, so ari dire kay bali duha duha man ni ka parentheses. So ang una nimo i-compute mao nang iyog B. So AB then imo siya i-times sa C then i-minus sa D. So ari dire compute AB then multiply by C then subtract by D. In postfix, so first do add B plus. So imo siya i-add then imo siya i-times mo siya sa C then imo siya i-subtract sa D. So maora to siya miss. Then hope clear akong explanation and thank you so much. Imulik mo kursor.